Hello everyone, this is Mark Puyat and nagkaroon po ako ng anxiety disorder and panic disorder last year, month of May last year, 2024. And nakadevelop din po ako ng mild agoraphobia. Naalala ko may nag-comment sa content ni Ate Celine, nagko-content siya about sa mental health din since nagkaroon siya ng anxiety and panic disorder. May 11 months na ata siya or 12 months na may anxiety and panic disorder pero sobrang sobrang mild na lang, sobrang dalang na lang ng mga atake niya and isang beses sa kwento niya sa video niya, out of nowhere wala naman siyang ginagawa, wala naman siyang something na nakain. Kumbaga siguro baka maybe nakaupo lang siya or nanonood, bigla na lang siyang minaramdaman, bigla na lang siyang inaatake. Tapos may nag-comment sa may content na yun ni Ate Celine na sabi doon na nag-comment na maybe may natatandaan po kayo na behavior ng katawan ninyo nung mga panahon na may anxiety and panic attack kayo. Kaya daw kahit walang trigger, matic nagre-response yung katawan natin sa perceived threat. Habang pinapanood ko yung content na 'to ni Ate Celine, sobrang sobrang naka-relate ako kasi bigla ko tuloy naalala yung mga panahon na sobrang severe din talaga nung anxiety and panic disorder ko. Kasi alam mo yon yung everyday ang sama-sama ng pakiramdam mo, umaga pa lang pagkagising mo, alam mo yun nasisira na agad yung araw mo, masama yung pakiramdam mo. Tapos naalala ko nga sa content niya na 'to na wala namang nag-trigger, out of nowhere biglang umatake and wala naman daw siyang ginagawa or wala siyang siguro maybe wala naman din siyang kinain para mag-trigger. And gano'n din ako, naalala ko na madalas na wala naman akong ginagawa, I mean, 'di naman ako na-stress or what, wala akong kinain na, magpapa-trigger sa'kin tapos out of nowhere bigla akong nakaramdam ng pag-iiba ng pakiramdam ko. Tapos, madalas pagka paggabi na tsaka ko nararamdaman nag-iiba na talaga yung pakiramdam ko. Parang naalala ko no'n mga 6:00 mag-a-alas-6 ng gabi, 7:00 ayan, nakakaramdam na ako, nag-iiba na yung pakiramdam ko. Eh, nagtataka ako bakit, kaya tuwing kung kailan maggagabi yung alam mo yung feeling mo paggabi na, ayan 6:00, 7:00, tsaka ako nararamdaman na nag-iiba yung pakiramdam ko samantalang kapag sa araw, alam mo 'yun, okey naman ako, sobrang normal ng pakiramdam ko, bakit pagka-gabi na, dun pa nag-iiba, dun na nag-i-start nag-iiba yung pakiramdam ko. And minsan, this oras ng gabi, umaatake rin siya biglang alam mo 'yun, okey naman ta's biglang mag-iiba, mga bandang 1:00, 2:00 ng madaling araw. Kaya nung nabasa ko yung comment dun sa content natin Celine, napaisip ako na tama nga 'no, kaya siguro gano'n, 'yun yung possible na pinakanatatandaan nung katawan natin. Kaya I realize na, ah, matic pagkagabi tsaka umaatake yung anxiety ko. Kasi yun yung pinakanatatandaan nung katawan ko and I mean, yun yung kumbaga may worst na tatandaan yung katawan ko last year na malala talaga yung atake sa'kin. Kaya gano'n matic paggabi, talagang nag-iiba siya. Tapos kaya yung brain natin, magre-release ng, adrenaline and cortisol para i-prepare yung katawan natin sa threat. Kaya nakakaramdam na tayo ng, palpitations, tightness of, chest, shortness of breath, ayan. Kaya nga sabi nung nag-comment dun na yung pagkakaroon talaga nung awareness kung ano yung nangyayari sa isip natin, sa katawan natin kapag umaatake. And nakakatulong 'to na mas ma-lessen yung mga physical symptoms na nararamdaman natin kapag may idea tayo, may knowledge tayo about sa nangyayari sa atin or sa katawan natin. Which is really true talaga. And ako mismo, napatunayan ko sa sarili ko na simula nung unti-unti nagkaroon ako ng idea, nagkaroon ako ng knowledge about dito kung paano ko siya haharapin, kung paano ko unti-unti ima-manage yung mga attacks ko, yung anxiety ko. Ah, ang laking tulong na nagka-idea ako, nagka-knowledge ako kung paano ko mas haharapin 'to, kung paano ko tatanggalin yung takot, yung kaba, yung palpitations, yung nervyos na nararamdaman ko 'pag sobrang lala nung atake ko. And I remember na nung wala akong idea, grabe talagang 'pag sobrang lala, 'pag
feeling ko hindi ko na kaya, feeling ko mamamatay na ako, magpapasugod na ako sa ER sa sobrang takot ko at sa sobrang panic ko. So yun yung nadudulot nung wala pa kasi kung idea or knowledge about that nung time na yun. So kaya mahalaga talaga na yung awareness na may idea ka, na may knowledge ka about dito. But now, I'm proud to say na talagang unti-unti may changes, may improvement talaga sa akin. Unlike kung ikukumpara ko before na talagang sobrang severe. So, uh, I'm happy, masaya ako na may improvement talaga sa sarili ko, sa mental health ko. Hindi ko expect na kakayanin ko pala yung lahat ng to, na malalampasan ko ng unti-unti. Hindi ko sinasabi na totally na overcome ko, pero andun ako sa stage na naaaral ko kahit papano, na alam ko nang i-manage kahit papano unti-unti. And may mga random attacks pa rin ako, may mga random pa rin ako nararamdaman na out of nowhere, pero masabi ko na dahil sa mga naranasan ko for past few months, marami akong natutunan, marami akong naia-apply na natutunan ko, na kaya yung dahilan nagiging mas nagiging strong ako, mas nagiging malakas yung loob ko, mas tinitibayan ko yung loob ko. I just want to say na always remember na hindi tayo nag-iisa, na lagi nating tandaan na ah, andyan yung gabay ng Diyos, andyan si Heavenly Father and si Jesus Christ para gabayan tayo, palakasin loob natin sa mga panahon na hinang-hina tayo, down na down na tayo, sa mga panahon na ang gulo-gulo ng isip natin, sa mga panahon na hindi na natin alam kung ano ba yung dapat natin gawin, hindi mo na alam kung ano yung pwede mong gawin dahil gulong-gulo ka na, magulo na isip mo, wala ka ng kapayapaan ng puso, ng isip. And lagi natin tatandaan na nandiyan lang si Heavenly Father and Jesus Christ para i-comfort tayo sa mga panahon na pinanghihinaan tayo ng loob, and sa mga tao na nakakaranas ng panghihina ng loob, nawawalan ng pag-asa, na lagi niyong tatandaan na hindi kayo nag-iisa, and lagi niyo lang pong lakasan yung loob niyo. And katulad niyo rin po, dumating din ako sa point na napunta rin ako sa sitwasyon niyo na nawawalan na ako ng pag-asa, na feeling ko hindi ko na kaya, ayoko na, sumuko na ako. Pero kung nagpatalo pala ako sa ganong sitwasyon, sa ganong pakiramdam, maybe baka hindi ko na alam kung ano yung nangyari sa akin. Pero sa tulong ng Diyos po, na-overcome ko unti-unti yung mga bagay na to, na mas pinalakas niya ako, mas pinatag niya ako yung faith ko. Alam ko kaya nyo rin po yan, kaya wag po kayong mawawalan ng pag-asa. Tuloy tayong lumaban, wag tayong susuko, and lahat ng to matatapos din. Wag natin kalimutan na magdasal, kasi yan yung isa sa nakatulong talaga sa akin, yung prayer talaga, na sobrang effective po talaga kapag yung sobrang bigat na, feeling mo hindi mo na kaya. Magdasal ka lang, makipag-usap pa sa Diyos, and sabihin mo lahat ng nararamdaman mo. Alam mo yun, yung parang nakikipag-usap ka, na parang kaibigan mo. Sinasabi mo lahat yung nararamdaman mo, yung nasa puso mo. And after mo sabihin lahat ng nararamdaman mo, lahat ng sakit, lungkot, ng bigat, ang sarap sa feeling na nasabi mo lahat sa Diyos yung nararamdaman mo, yung nasa puso mo. And after mo magdasal, feeling mo, ready ka na ulit harapin yung mga pagsubok pa na harapin mo sa araw na yon or sa mga susunod na araw pa. Alam ko na sobrang halaga ng pagdadasal talaga, and yun yung nakatulong sa akin, and I hope na kayo din magdasal, and wag kalimutan magdasal, dahil I promise na talagang sobrang effective, and talagang nakakagaan ng loob, and magkakaroon ka ng kapayapaan sa isipan mo